isa sa mga miyembro ng prosecution panel na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kong, good morning. Ay, magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Opo, okay. Pakipaliwanag nga po, kaugnay nga rito sa inihiling ng prosecution panel na buksan no yung mga yung record mula sa Bureau of Internal Revenue na may kaugnayan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ano yung ano yung pakay rito ng prosecution? Well, ito na po yung panahon ng pagbubukas ng BR box, no? So nakaraan ho, nagpasya ho kami na wag mong buksan ng panahon po ng House Committee Proceedings, pero ngayon ho, ito na ho yung panahon para buksan ito dahil sa Senate Impeachment Court na ho tayo. Meron hong karapatan, kapangyarihan. Yung po Senate Impeachment Court, nabuksan na po ito po BIR box na ito para dito sa article po ng Unexplained Wealth ng atin po pangalawang Pangulo. Kung pagbibigyan na buksan ito sa pre-trial, okay, para sa impeachment case ni VP, ito ay maiko-consider bilang isa sa mga ebidensya. Ganun ho ba ang pakay rito din? Tama po yun, ano? Maisasama po yan doon sa listahan po ng mga ebidensya at magagamit po ito doon sa kabuuan po ng paglilitis. No? So, hayaan ho natin magpasya. Yun po sa impeachment court na kung ano ho yung kanilang pagtingin dito po sa mga pagbubukas no, ng BIR box para makita po natin yung mga iba't ibang mga tax documents ng ating po pangalawang Pangulo. Well, kung maituturing na isa sa mga ebidensya itong mga dokumento na galing sa BIR ni na VP Sara at ng kanyang asawa, gaano ka magiging kaimportante o kahalagang ebidensya ito sa tingin ninyo? Kong? Well, kasama ngayon ito sa pagdadagdag po no, ng ebidensya patungkol sa hindi ba ipaliwanag na yaman. Kapatay po ito yung Statement of Assets, Liabilities, Net Worth documents no, ng ating pong pangalawang Pangulo. Mahalaga ko kasi talaga makita ho natin yung pong kabuuan po ng financial profile ng ating pong pangalawang Pangulo at kanyang asawa. Kasi yan po yung titindig bilang baseline no, nung pong aktual nakita ng pangalawang Pangulo over the course of several years. So, dyan posible makikita lahat sa mga dokumento. Tama ho yun. Kung magkano ho yung actual naging kita ng mag-asawang Duterte Carpio sa kanila pong pagiging mga abogado, sa kanila pong pagiging mga public servant at iba pa. So talagang napakahalaga ito, no? Para suportahan din lahat doon sa ibang mga akusasyon, yung mga ebidensya na hawag. Lalo tigit sa SALN, sa usapin ng SALN, at gaya ng binabanggit nyo nga, yung mga di umano'y tagong yaman ni Vice President. Pero sa tingin ninyo, ito ba, hindi haharangin ng defense team? Wala ho ba kayong nakikitang posible magiging problema rito sa inyo pong request ng prosecutor na buksan ito sa pre-trial? So, inaasahan namin mag-object po yung defense, no? Pero alam po ninyo, hindi naman mapagpasya yung defense din sa bagay po niya dahil ito po ay gagamitin naming ebidensya para sa aming mga sarili. No? Ibig sabihin, para sa prosecution panel po, no? Hindi po para sa defense. No? So, pwede silang mag-object doon po sa timing kung kailan po ito bubuksan. Pero ultimately, meron po karapatan ang prosecution panel na hingin po ang pagbubukas. Ito po box po na ito. Well, tapos na ba ang pre-trial, Kong? Inasahan natin na matapos po sa araw po na ito. No? So, ang sinasabi naman po ng iba't ibang mga marking stations, ibig sabihin kung saan minamarkahan po yung mga ebidensya. Hopefully pag nagsimula ko na alas 9 mamaya, hanggang alas 7 po ng trabaho, mukhang makakapagbukas naman daw po. At sa makakapagsara ng
matiwasay, no? Ngayon po araw na ito. Oo. Yun po ang marking po na ebidensya. So after, kung sakasakali matatapos ang pre-trial briefing ngayong araw, so anong susunod na maghahanda na kayo para sa mismong impeachment trial on July 6? Tama ko yun. Pero siyempre, in the interim, antayin lang ho namin yung paglalabas po ng pre-trial order ng Senate Impeachment Court at baka pagbigyan ng komento sa bagay po na yun. Oo. And then yung trial proper na po ng July 6 pinag-uusapan po. Bakit humabot po yung pre-trial hanggang ngayong araw? Bakit tumagal ho? Ano ho ang naging problema? Kaya ang talagang problema ko din, dami kasi talaga naman dokumento at ebidensya na magkabilang panig, ano? Oo. So, yun naman ho, yung talagang titignan natin dahil bakit ho nagkaroon po ng kabagalan ng pagtatapos no? Ito pong bagay ito. Pero, well, within the period pa rin naman ho tayo. Kasama, hanggang 25 naman ho talaga yung sinasabing Yung schedule. tagal, no? Nung pong pre-trial proceedings. Oo. Pero sa panig po ng prosecution, gaano na ho kadami ang ebidensya na inihanda po ninyo, prinisenta sa pre-trial briefing? Marami talaga. So, ang pinag-usapan nga ho dito, around 4,000 documents slash pages, no? Ang pinag-usapan po nga na markahan na at well beyond naman na po tayo doon sa numero po no, na pinag-uusapan. So, hopefully, within the day, matapos na po yung pagbabarka ng po ebidensya. Opo. Sa lahat ng mga ebidensya na inihanda po ninyo, alin doon ang pinakamatibay sa tingin ninyo? Ano po, pantay-pantay lang ho sa pagtingin ho namin, no? Yung po mga ebidensya, whether sa threats man yan, sa bribery man yan, confidential funds misuse man yan, o sa unexplained wealth. At yun ko, magkakapantay ho sila doon sa usapin po ng lakas. No? Kasi tingin ko naman ho, kaya mag-convict based on any of the articles of impeachment. Sa mga magsisilbing witness, gaano din kadami sila para sa prosecution? Well, siyempre, yung pong witnesses, no, nasa mga around 25 to 30, no, yung pinag-usapan po natin witnesses, no, nung pong prosecution, sila ho yung mag-identify mostly ng mga dokumento na ipipresenta ng ating pong prosecution panel. Alright. Okay. Kong, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Ay, maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you very much, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mga kasama, kaugnay po sa